Nauna nang sinabi ng NEDA na 64 na piso ang dapat na daily food budget para hindi masabing food poor ang isang individual. Sa panahon ngayon, hanggang saan nga ba aabot ang 64 pesos mo? Yan ang inalaam sa pagtutok ni Von Aquino. Sabi ng NEDA kung 64 pesos ang budget mo para sa pagkain kada araw, hindi ka pa maituturing na food poor. Ang tanong, kasya nga ba ang 64 pesos para sa 3 meals para sa isang tao kada araw? Nag-ikot kami sa Mega Q-Mart sa Quezon City para alamin ang presyo ng item sa sample menu na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Sa almusal pa lang, aabot na sa 20 pesos and 50 centavos ang halaga ng scrambled egg at kape. Sa tanghalian, ubos na agad ang 64 peso budget dahil aabot sa 82 pesos ang munggo na may malunggay at dried dilis kasama ng isang panghimagas na saging. Ang pritong tilapia at ginisang gulay para sa hapunan, aabot na sa 68 pesos. Para sa merienda, 4 pesos to 22 pesos ang budget kung gusto mo ng isang pirasong pandesal at isang maliit na kamote. Sa kabuuan, naabot sa 174 pesos and 50 centavos ang lahat ng nasa menu ng PSA. Hindi pa kasama ang bigas na 52 pesos per kilo at iba pang ginagamit sa pagluluto tulad ng mantika, patis at asin na aabot sa 30 pesos. Tinanong namin ang mga mamimili kung mapagkakasya nila ang 64 pesos para sa isang tao para sa 3 meals kada araw. Kulang, almusal lang yun pag ikaw magluto. Sa merienda, kulang pa nga yun ho eh. Ang grupong Bayan Muna sinubukan ding bilhin ang nasa menu ng PSA gamit ang 64 pesos sa Commonwealth Market sa Quezon City. Ang nabili lang nila, munggo, asin, 2 pirasong saging, kamoteng kahoy at 1/4 kilo na bigas. Hinahamon ko sila, gusto nila silang mamili. Para mapatunayan po natin na kaya po nilang budgetin yung 64 pesos na sinasabi nila. Ayon sa isang ekonomista, dapat iakma sa inflation ang survey ukol sa halaga ng pagkain ng bawat Pilipino kada araw. Tingnan po natin ang nutritional requirements. Yun. Ano po ang sustansya ng mga kinakain at nabibili ng halagang 64 pesos kada araw. Mas mahalaga na makita natin, halimbawa, saka sa mga lugar po makita natin gaano ba kataas ang presyo? Kasi iba-iba ang inflation, iba-iba ang presyo kada lugar. At iba-iba rin po ang sinusweldo ng ating mga manggagawa sa iba't ibang lugar. Naniniwala rin siyang hindi sapat ang 64 pesos kada araw. Ang panawagan ay magkaroon ng tama at mas makahulugan na survey kung ano ang pangangailangan ng mga mamamayan. Definitely po ang 64 pesos kada araw ay hindi po sapat. Ire-review na rin daw ng NEDA ang poverty threshold dahil mahigit 1 dekada na rin daw itong naset. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.